Maligayang pagdating mula sa mga bulong ng gabi. Ang tahanan ng mga kwentong hindi madaling makalimutan. Mga karanasang hindi maipaliwanag at mga lihim na hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa mga nakaranas nito. Ang kwentong mapapakinggan ninyo ngayong gabi ay pinadala ng isa nating tagapakinig na humiling na itago na lamang sa pangalang M. Isang simpleng bakasyon sa Baguio kasama ang mga kaibigan, ang inaasahan nilang magiging pahinga mula sa pagod ng buhay. Ngunit, ang kanilang pananatili sa teacher's camp ay nauwi sa isang karanasang hanggang ngayon ay hindi pa rin nila kayang ipaliwanag. Walang nagpakitang anino. Walang mukha. Walang anumang bagay na nakita ng kanilang mga mata. Pero may mga bagay silang narinig. Mga yabag, mga tunog, mga paghinga, at may isang recording na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila kayang pakinggan ng mag-isa. Kung kayo ay nakikinig habang nakapatay ang ilaw, habang nag-iisa, o habang nasa biyahe sa kalaliman ng gabi, maaaring gusto niyong lakasan ng loob ninyo bago natin simulan ang kwentong ito. Ako, si Kuya Eli, at ito ang mga bulong ng gabi. Patayin ang ilaw, isuot ang earphones, at samahan niyo akong basahin ang liham tungkol sa isang bakasyon at karanasan sa Baguio na kahit kailan hindi na nila binalikan. Mga bulong ng gabi, soft as a graveyard prayer. Magandang gabi mga kabulong. Itago na lamang niyo ako sa pangalang M. Matagal ko nang gustong ipadala ang karanasang ito, pero sa totoo lang, hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin akong balikan ang nangyari sa amin sa Baguio noong December ng 2023. Hindi ako naniniwala sa multo. Lumaki ako sa pamilya na praktikal mag-isip. Naniniwala ako na lahat ng bagay ay may paliwanag. Pero may isang biyahe kaming magkakaibigan na hanggang ngayon ay wala pa rin akong mahanap na matinong paliwanag. 5 kaming bumiyahe papuntang Baguio para sa isang simpleng bakasyon bago matapos ang taon. Hindi namin unang beses pumunta roon, pero unang beses naming magstay sa teacher's camp. Marami na kaming naririnig na kwento tungkol sa lugar. Pero inisip naming bahagi lang yun ng kultura ng Baguio. Mga urban legend na ipinasapasa ng mga turista. Dumating kami bandang alas 5 ng hapon. Malamig, mahamog, at halos wala ng ibang tao sa paligid ng building na tinuluyan namin. Ang una kong napansin ay ang katahimikan. Hindi iyon ordinaryong katahimikan. Yung tipong kahit may mga ibon at hangin, parang may kulang. Pagdating ng gabi, naglakad-lakad kami sa loob ng compound. Maraming puno. Maraming madilim na bahagi. Pero normal lang iyon para sa amin. Nagpicture kami, kumain, nagtawanan, at bumalik sa kwarto bago mag alas 12.
Bandang 1:00 ng madaling araw, nagising ako. Hindi dahil sa panaginip. Nagising ako dahil sa tunog ng pagtakbo. Nung una, inisip kong may mga batang naglalaro sa labas. Pero nang tignan ko ang oras sa cellphone ko, nagtaka ako kung bakit may mga batang tumatakbo ng ganong oras. Ang mas nakakapagtaka, ang tunog ng mga paa ay hindi nanggagaling sa labas. Nanggagaling ito sa itaas. Mabibigat na yabag. Mabilis. Paulit-ulit. Napatingin ako sa kisame. Naghihilik pa ang dalawa kong kasama. Ang isa naman ay nakatalikod lang. Tumigil ang yabag. Pagkatapos ng ilang segundo, bumalik ulit. Mas mabilis. Mas malakas. Parang may tumatakbo mula sa isang dulo ng hallway papunta sa kabila. Hindi ko alam kung gaano ko katagal nakinig. Pero sigurado akong mahigit 10 minuto iyon. Kinabukasan, kinuwento ko ito sa mga kasama ko. Natawa lang sila. Ang nakakapagtaka, sinabi ng isa kong kaibigan na nagising din daw siya dahil sa parehong tunog. Pero hindi na niya pinansin. Doon nagsimula ang pakiramdam kong may mali. Naglibot kami buong araw. Nagpunta sa Burnham Park, Session Road, at ilang tourist spots. Sinubukan kong kalimutan ang nangyari noong madaling araw. Pero nang bumalik kami sa teacher's camp ng gabing iyon, may napansin kami. Tahimik ang buong building. Sobrang tahimik. Walang ibang bisita sa floor namin. Tinanong namin ang caretaker kung may ibang naka-check-in sa taas. Ang sagot niya ay wala. Sarado raw ang buong palapag sa itaas para sa maintenance. Hindi ko sinabi agad sa mga kasama ko ang narinig ko noong gabing iyon. Pero pakiramdam ko, pare-pareho kaming may iniisip. Pagsapit ng 12:00 ng gabi, natulog kami ng mas maaga. Hindi ko alam kung anong oras na ako nagising. Ang alam ko lang, nagising ako dahil may naririnig akong mahinang tunog. Hindi yabag. Hindi rin hangin. Parang may hinihila. Dahan-dahan. Paulit-ulit. Parang kahoy na hinihila sa sementadong sahig. Nagmulat ako ng mata. Madilim ang kwarto. Ang ilaw lang ay mula sa standby light ng aircon. Nakikinig lang ako. Tahimik. Tahimik. Tumingin ako sa kama ko ng kaibigan ko sa tapat. Gising din siya. Nakatitig lang siya sa kisame. Hindi kami nagsalita. Patuloy ang tunog. Pagkatapos ng ilang minuto, tumigil. Akala ko tapos na. Pero may narinig akong mas nakakatakot. May humihinga. Hindi sa labas. Hindi sa hallway. Sa loob ng kwarto. Mabagal. Malalim. Parang may pagod na tao na nakatayo sa isang sulok. Narinig ko ring napalunok ang kaibigan ko sa tapat. Gusto kong bumangon para buksan ang ilaw, pero hindi ko magawa. Hindi dahil sa takot ako sa multo, kundi dahil sa pakiramdam na kapag gumalaw ako, may makakapansin.
Hindi ko alam kung gaano kami katagal na ganoon. Ang sumunod kong natatandaan ay umaga na. Wala kaming pinag-usapan habang naghahanda. Pero nung nasa sasakyan na kami, isa sa amin ang nagsabing may narinig din daw siya na parang humihinga. Biglang natahimik ang lahat. Dahil 4 kaming nakarinig. At walang gustong umamin noong gabing iyon. Napagdesisyonan naming mag-check out ng mas maaga kaysa sa plano. Habang nag-iimpake kami, napansin ng isa kong kaibigan na may na-record pala ang cellphone niya. Mahilig kasi siyang mag-record ng white noise kapag natutulog. Mahigit 6 na oras ang audio. Hindi namin agad pinakinggan. Sa biyahe pa uwi, pinatugtog namin ito. Nung una, parang ugong lang ng electric fan at kaunting hilik. Pagdating sa bandang 12:30 ng madaling araw, narinig namin mga yabag, malalakas, paulit-ulit. Eksaktong katulad ng narinig ko noong unang gabi. Tumigil ang usapan sa loob ng sasakyan. Pinakinggan namin ng mabuti. May mga 10 segundo ng katahimikan. At pagkatapos nun, may isa pang tunog. Hindi ko alam kung paano ko to ipapaliwanag. Hindi siya boses, pero hindi rin siya tunog ng hayop. Parang mahinang paghinga na sobrang lapit sa microphone. Mabagal, mabigat, paulit-ulit. Naalala ko pa ang pakiramdam ng mga balahibo ko sa braso nang marinig ko iyon. Pero ang pinakamasama ay ang huling bahagi ng recording, bandang 3:17 ng umaga. May maririnig na tunog ng kama. Parang may bumigat. May ilang segundo ng katahimikan. At pagkatapos, may 5 sunod-sunod na katok. Hindi sa pinto, hindi sa dingding, kundi parang direkta sa tabi ng cellphone. 1, 2, 3, 4, 5. Pagkatapos nun, wala na. Hanggang ngayon nasa akin pa rin ang recording. Maraming beses ko nang sinubukang pakinggan ulit. Pero may isang bagay akong napansin pagkalipas ng ilang buwan. Sa tuwing pinapakinggan ko ang audio gamit ang earphones, may bahagi sa pagitan ng mga katok na pakiramdam ko ay may naririnig akong napakahinang tunog. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang. Hindi ko alam kung epekto ng takot. Pero sa tuwing pinapakinggan ko iyon, parang may mahinang paghinga na hindi nanggagaling sa recording, kundi nanggagaling sa likod ko. Hindi na kami bumalik sa teacher's camp. At hanggang ngayon, tuwing may nagtatanong kung bakit ayaw ko nang magbagyo, iisa lang ang sinasabi ko. May mga lugar na hindi mo kailangang makitang may nagpapakita para malaman mong may mali. Minsan, sapat na ang marinig mo sila. Mga bulong ng gabi, soft as a graveyard prayer. Kung totoo mang may mga lugar na may natitira pang bakas ng nakaraan, marahil hindi natin kailangang makita ang mga ito upang malaman na naroon sila. Minsan, sapat na ang isang tunog, isang yabag, isang paghinga,
o isang bagay na maririnig mo lamang kapag sigurado kang walang ibang tao sa paligid. Maraming salamat sa ating sender na si M. Salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Hanggang ngayon, dala pa rin niya ang recording na iyon. Isang recording na marahil ay mas mabuting hindi na muling pakinggan. Kung meron din kayong totoong karanasan, kakaibang pangyayari, o kwentong hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kayang maipaliwanag, maaari ninyo itong ipadala para maitampok sa susunod na episode ng Mga Bulong ng Gabi. At kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang i-like, i-follow, at i-subscribe ang Mga Bulong ng Gabi. I-click na rin ang notification bell para hindi nyo mapalampas ang mga bagong kwento tuwing gabi. Ibahagi ang episode na ito sa inyong mga kaibigan, lalo na sa mga nagsasabing hindi sila naniniwala sa mga ganitong karanasan. Dahil minsan, ang pinaka nakakatakot ay hindi ang mga bagay na nakikita, kundi ang mga bagay na naririnig mo kapag sigurado ka nang wala kang kasama. Ako, si Kuya Eli. At ito, ang Mga Bulong ng Gabi. Magandang gabi. Hanggang sa muli, sabay-sabay nating buksan ang panibagong kwento ng kababalaghan. Mga bulong ng gabi, soft as a graveyard prayer. An old house breathes in the dark, windows listening, floorboards tired.